Member KBP. Oras! Ito na ang... Uy, si Mother, mahangos, oh. Bakit? Sabi niya, andito na ang paos dos por dos. 602. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Dapat daw pong paghandaan ng mga Pilipino ang online scam sa mga susunod na araw matapos na i-leak ng Medusa hackers ang ninakaw nitong data mula sa PhilHealth na ang impormasyon ay nilabas na online at pinangangambahang gamitin ng mga grupong kriminal. Sa report mula sa Dark Web Informants ng Philippine Star, sinasabing ang mga dokumentong ninakaw mula sa PhilHealth ay naisapubliko sa mga online marketplace tulad ng Telegram simula kahapon. Ibinahagi po ng Deep Web Connect, isang grupo na nakatutok sa pag-publish ng mga aktibidad sa Dark Web. Ito pong screenshot na nagpapakita ng malalaking packets ng files na naglalaman ng umano'y mga impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. 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 Pinayuhan naman ang mga PhilHealth members na maging vigilant sa mga darating na araw dahil posibleng gamitin ito ng mga criminal groups na sangkot sa digital fraud mula sa messaging scams hanggang sa identity theft. Isyu ng bayan, katotohanan, Dos por dos. At maitim ang balak, magtago ka na, Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na, Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka, Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila, Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka, Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka, Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong suma sa inyo ang kompletong 2x2 kahit paos. Paos 2x2. Ano? Paos 2x2. Paos 2x2. Si John maloko eh. Sabi niya, bossing si Boss Jerry. Pareho kayong paos. Buti nga ako, umabot ako sa dulo kahapon eh. Nung palang dulo ko kahapon, yari na. Nagbibinata na ako kahapon ng umaga. Ganun po. Ano ba nangyari sa'yo? Talagang nakasama ako sa napakaraming tinatamaan ngayon ng trangkaso. Usong-uso po mga kababayan walang pinipiling edad. Saka maski sa data ng Department of Health pala, ang dami. Yes. Ang dami yung tinatamaan ngayon. May mga opisina nga na halos ubos. Kung batsero tinatamaan. Ang pinapayo lang wag daw kaagad tatakbo sa ospital para siguro yun tulad din ng ginawa ko, yung karaniwan lang na iniinom na paracetamol tsaka gamot sa ubo, tapos ipahinga. Importante yung pahinga. Nung isang araw nung hindi ako pumasok na nagkasabay pa tayo. Hindi ka rin nakapasok. Ang ginawa ko dun, kumbatsero, wala naman akong lagnat pero yung boses ko
masama talaga, tama, ipinahinga ko na lang. Ayun. Ipinahinga, kahit pa paano, medyo, pwede na. Saka sa labat, malaking bagay talaga yung Salabat. maiinit. Yun po mga kababayan, mag-ingat po kayo, lalo yung mga bata. Kaya pala ang ilang LGU ngayon, ang bawa, yung Manila, Navotas, Malabon, nagdeklara ng walang pasok. Ang kanila pong batayan ay meron daw pong yellow rainfall warning ang Pag-asa kaninang madaling araw. Kaya lang inalista ng Pag-asa yung warning ng alas 5. Ang may yellow alert warning na lang po ang Zambales. Paano ngayon yun? So walang pasok ngayon sa Maynila, Navotas, Malabon. All levels pa. All levels. All levels pa. Kaya nga ito namang sa Quezon City, halimbawa yung eskwela ng anak ko, ang sabi online na lang. Ayun, tama. Pero ayaw ng mga bata gustong pumasok sabi ko hindi nga wala nang pasok Nag-email tong si Mami Shell sa eskwelahan. Ang sabi wala na ho yung yellow alert level. Baka dapat magkaroon ng mas maagang o mas maayos na koordinasyon diyan. Anong oras nga ba dapat siguro yung mga LGUs na yan na nagdeklara naman kaagad dahil nga iniisip na yung mga pag-ulan-ulan na yan, biglang araw, biglang uulan, ang dahilan ng pagtaas ng maraming kaso ng trangkaso ngayon. Pwede rin naman. Teka, asan na yung Pag-asa, Ate Mother? Where is Pag-asa? Gusto nating malaman pa. Kasi yung, sabi siguro ng mga LGU, ano ba naman kayo? Wala kaming paglagyan sa inyo ha. Pagka nagsuspindi kami ng maaga, galit kayo. Pag hindi kami nagsususpindi, galit kayo. But 10 minutes pa, may bago ba sila? Mother, may bago. Yung nireport lang kanina, kanina. Nag-re-review ng mga bagong data. Yun. Sige, ayos. Para mas accurate. Mas accurate. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Doon po sa mga nagtatanong kung nasaan si Sherwin, marami lagi nag-aabang dyan. May message sa akin, yung mga taga-probinsya, Sherwin. Oo nga, pati mga probinsya. Bakit kailan daw ba mapupunta sa ibang lugar? Ang Malakas promo natin. Malapit-lapit Sugod, mga kabarangay. Sugod, mga kabarangay. Si Sherwin, isang barangay kung ang pinupuntahan. Ngayon ay nasa Marulas, Valenzuela si Sherwin Ayan, sa mga taga Marulas, Valenzuela, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo. Teleradyo man yan, DZRH Teleradyo. Ayan, kung kayo ay nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng telebisyon sa Sky Cable, tayo ay nasa channel 129. 129, yes. Ang nasa signal, channel 18. Channel 18. May Destiny Cable kung meron pa kayo, channel 129 din. Ayan, meron din po tayong mga cable providers na nagki-carry ng DZRH. Alam nyo na yun, makikita nyo naman po sa table of content. Ayan, at pagka po yung inyong cable provider ay walang DZRH, magpaputol na kayo. Paputol nyo na yan. Sabi nyo, wala palang kwenta to Wala kayong kwenta. O kaya tawagan nyo at sabihin nyo na bakit walang sitahin nyo. Sabi nyo, maglagay kayo. DZRH. Bibigyan namin kayo ng 15 araw. Sabi nyo. Bigyan nyo ng ultimatum. Gaya na binibigay ng custom sa mga inuhuli nila. Binibigyan namin kayo 15 araw para magpalagay kayo ng DZRH. Kung hindi, kakasuhan namin kayo ng smuggling. Hindi pala. Kung hindi ay puputulin na lilipat kami sa DZRH. So ayos yan ang usapan natin. Ngayon Kambachero, kailangan yata mapanood tayo sapagkat may mga video tayo ipakikita. Talaga, importante yan. Katulad nitong iba na talaga ngayon sa panahon ngayon. Video. Nung araw happy na tayo na naririnig natin yung mga announcer at may mystery siguro ang pogi. Ang pogi siguro nitong si Katonying. Ang pogi siguro ni Jerry Baha kasi ang boses medyo husky. May husky. Bedroom voice. Tapos nung nakita sa personal, yun lang pala. Ngayon hindi na namin kayo maiisa. Kita nyo na pati ang
open force namin. Oo. May nagme-message nga dito eh. Sabi niya, Katunying, may tagyawat ka. Paano mo nakita? Kita. No? May ganun ganun katindi. So, importante po na meron kayong TV o napapanood nyo kami sa kung wala kayong cable, meron pong YouTube saka Facebook na pwede nyo naman i-connect sa TV. Oo, pwede yun. Oo nga pala. May mirroring nga di ba? Para may mirroring, ano? O kaya naman, yung TV ninyo na ako na rin, internet ready na rin. Yung smart TV. Yung smart TV, ayan, pwede nyo yan. na kaming mapanood sa pamamagitan po ng big screen. Ayan, a little bigger screen. Ayan, kaya dyan sa mga taga Marulas, Valenzuela, andyan. Andyan ang malakas promo at lakasan na ninyo ng marinig ni Sherwin Alfaro. Ayan. Ang mga kumbasyero ng bayan, Katunying at Ka-Cherry. 2 por 2. Ang isa pa pong napakainit ngayon, Mother, ready ba yung taga-teleradyo natin, DZRH teleradyo natin, tungkol dito sa video na ipinapakalat ni former Congressman Teddy Casino? Ito po yung video, video na pinigil po ang traffic Diyan sa Commonwealth. diyan sa Commonwealth Avenue. At yung nag-video, kumbatsero, ay may annotation pa. Ito, ready na ba sila? Ready? Papanoorin nga natin. Sige nga. Yung, at kailan ba nangyari yan? Yung pagpigil na yan? Asan ba? Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara? Dadaan lang to, cross lang po. Wow. Cross lang po siya, saglit lang po. Pocross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Saglit lang po. Alright, sige. Pocross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po tatawid lang. Dali na po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara. Alright. Naglalakad siya dahil lumapit siya doon sa, baka isa siya sa mga nakasakay doon. Nakatigil. Bumaba siya, maarahil, kung pasahero siya. Nagtatanong kung ba't pinigil na But gano'n. in fairness sa pulis, wala siyang sinabing VP Sara. Sabi niya VP. BP. Actually, VIP nga yung unang, may VIP, tapos BP. Sabi niya BP. Anyway, ang nagsabi ng VP, nagsisigaw ng VP Sara, yung nagbibideo. Ngayon po, mga kababayan, ito po'y in-upload ni former Congressman Teddy Casino at grabe po ito. Viral po ito. Kung mikrobyo po ito, mahirap na po ito alisin. Daig pa niya ng lumilikha ng trangkaso ngayon. Matindi po ito. At marami po ang nagalit kay Vice Saan President. parte ito ng sa may Tandansora? Sa Tandansora, Kumbatsero Malapit sa Tandansora station. Wala naman ng crossing doon. Walang diba? daanan doon. Wala nang cross pag tawiran doon. Wala na pong tawiran sa Commonwealth. Wala na sa Tandansora na yan. Opo, wala po. Hindi rin natin malaman kung ano yung sagot ng pulis na yon. Ngayon po, naglabas po, hindi nga rin natin matiyak kung kailan po yan Dahil wala namang eksaktong petsa. Pero ito po ay kineri na rin ng mga mainstream media. Halimbawa po ng Philippine Star at iba pang mga social media sites, official sites ng mga dyaryo, galit na galit po yung mga tao kay VP Sara Duterte. Naglabas po ng statement si VP Sara Duterte. At nung sinasabi daw po na yan na may VP Sara dyan, imposible. Sapagkat si VP Sara daw po nung oras na yan ay nasa Mindanao. Ulitin natin, ito po yung courtesy of Congressman Teddy Casino. At ano ba ginawa ng pulis dyan? Ano ba ginawa? May statement po ang pulis. Dahil sinulatan po pala ni VP Sara Duterte ang Quezon City Police, si General Red Maranan. At ang sulat niya, Kumbatsero, may kopya ba tayo ng sulat? Mother?
Ang sulat po niya, ito po may petsang October 5, 2023. Ang sabi po ni VP Sara, nakapirma po siya, kay General Maranan, ganito. I want to emphasize, gusto kong bigyang diin that neither I na kahit hindi ako nor my office o ang aking opisina ever made any request for assistance from the QCPD. Wala kaming anumang hininging tulong mula sa QCPD to orchestrate such an action. The claims in the video are not only misleading but also outright false. I strongly condemn any actions that disrupt the daily lives and well-being of our fellow citizens. So, yun po yung so wala raw silang ganong ginawang kahilingan. Wala silang sa QCPD. ganong kahilingan. Para siya ngayon ay minumura ng maraming mga tao. Ano sabi ng Quezon City Police? Ito po yung sabi ng Quezon City Police. Nirelieve daw po yung police na nandidiyan. Nirelieve pala yung police na nandidiyan, kumbachero. So bago lang talaga pala yung bago video lang, na yun. Kumbachero. We would like, press statement of Police Station 14. Ito yung Holy Spirit Police Station. Viral video. Sabi niya, the said incident is stemmed from a confusion and lapse in judgment of our policeman manning the traffic during that time. It appears that our policeman overreacted when he stopped the traffic for a few minutes because of misleading information he overheard. Narinig lang. Ito, accordingly, Sergeant Pantaliano mistakenly heard the word VP. Hence, he decided to clear the traffic as a sign of courtesy and security, where in fact, based on records, VP Sara Duterte has no engagement in that particular area. Si Lieutenant Colonel May Henyo ang nag-apologize, kumbachero. Patawarin niyo sino po kaya ako, talagang dadaan ng time na yon? Oo nga, sino ba ang kung misheard lang ni Sergeant Pantaliano ang VP, sino talaga darating? Kaya nga, sino nga ba ang darating para pigilin? Pero ito pong insidenteng to, kaya malaking-malaki, iniuugnay sa confidential fund. Kaya kasi kuyog kinukuyog ngayon si VP Sara, lalo na ng Makabayan Black at ng mga taga-suporta nila, at siyempre ng ordinaryong tao, kumbachero. Yung ordinaryong tao ay hirap na hirap sa traffic, tapos biglang lalo pang mata-traffic dahil sa ganun, at ang nasisisi si VP Sara. Nung pala, kurwente. Ano ginawa ni pakikontak mo nga si Congressman Teddy Casino kung saan galing yon, yung video na yon. Magsosorry din ba sila kay VP Sara? Kagaya ng pulis? Abangan. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Makakausap dos. natin ang Pag-asa. Sandali po lamang. Oras po natin, 6:21 ng umaga. Ayas hanggang Kamindalawan, basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Department of Agriculture, inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa 36 pesos kada kilo. Inflation rate sumipa sa 6.1% noong Setyembre. 40 smugglers ng sibuyas kinasuhan na. Raming incident sa Baho de Mansinloc, walang kaugnayan sa gusot sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard.
Pulis na nagpatigil sa trapiko sa Commonwealth dahil dadaan daw si VP Sara sinibak sa pwesto. Naku po. Tatakbong barangay chairman itinumba sa Cebu. 3 linggo bago ang barangay at SK elections. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. bago lang sa detalye ng ating mga balita, kausapin lang natin si Kuya Patrick Del Mundo ng DOST Pag-asa. Magandang morning, Patrick, si Katunying at saka si Ka Jerry to. Magandang morning po, Kaltuning at Kal Jerry at ating mga taga-subaybay. Gusto lang nating malaman ang para mas klaro, no? Kasi nagdeklarang walang pasok sa Maynila, Navotas, Malabon, all levels pa ito dahil meron daw abiso ang Pag-asa na yellow rainfall warning. Ano ba ang update natin sa rainfall warning, Patrick? Well, yes po, sir. Katunying, kaninang madaling araw po, kaninang alas 2 sa madaling araw, nagkaroon po tayo ng yellow rainfall warning dito sa Metro Manila at sa mga karating natin mga lugar. Bagamat ngayong alas 5, ang yellow rainfall warning po natin ay nakataas na lamang dito sa may bahagi ng Zambales. So, kung pala yung 3 oras lang, 2 to 5, ganon. Yes po, tama po. Oo, nung alas 5, inalis na yung rainfall warning sa Metro Manila, yung yellow rainfall warning. So, ano ang magiging sitwasyon natin sa Metro Manila sa maghapon? Well, dito po sa Metro Manila sa buong maghapon ay magiging maulap pa rin yung kalangitan at magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan, dulot po ito ng hanging habagat. Pero malalakas ho ba yung mga pag-ulan na inaasahan natin that will maaaring maging sanhi ng pagbaha, ganon? Sa nakikita po natin sa ngayon, possible po na yung mga malalakas na mga pag-ulan ay mamayang hapon na po, dulot naman po ito na nasasabayan na po ng localized thunderstorm. Sa hapon na. Sa hapon na, kumbatsero. Teka muna, Sir Patrick, yung yellow rainfall warning, sa rainfall warning natin yan yung pinaka mababa, ano? Tama ba? Po, yes po. Yellow ay moderate to heavy. Yung ating yellow rainfall warning po ay light to moderate. Light to moderate. Yes, tapos susunod ay orange. Yes po. Moderate to heavy. At ang red yung intense. Heavy to intense. Heavy to intense. Saka yung kung yellow rainfall warning, light lang yun. Light lang pala eh. Hindi rin pala dapat well, sa atin pong yellow rainfall warning within the next 3 hours, nagiging madalas din po nagkakaroon po tayo ng occasionally heavy. Paminsan. Pero ngayon, ulitin natin, sa Metro Manila, walang rainfall warning na nakataas. Ano po? Tama po yan, yes po. Ayun, salamat po sa paglilinaw. Si Jenny po ba? Andito po ba si Jennifer? Si Jenny? Si Jenny? Yes po, ngayong umaga po nasa labas na po ng ating par si Bagyong Jenny at wala na rin po tayo nakataas na tropical cyclone windsingnan sa namang bahagi ng ating bansa. Hahatak na lang ito ng habagat. Tama po, at ito po yung inasahan natin na makaka-apekto dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa ilang bahagi ng Ilocos Region. At yung trough naman po ang sa magpapaulan or magiging maulap din ng kalangitan sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island. Yes, sir. Sir Patrick, maraming salamat sa paglilinaw. Magandang umaga po. Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga. Si Patrick Del Mundo yan ng Pag-asa. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Naku, paano kaya yan? O, mga bata na walang pasok, ano gagawin natin ngayon? Maglaro na lang kayo ng piko, ng tumbang preso. O Jackstone, yung para may kulto din kayo. Yung Jolens. Jolens. Kulto Pinis. Ng piko. Yung mga larong wag puro cellphone. Wag puro gadget, ha. Mga bata, pero all levels to, hanggang college to eh. Naku po, ayan Patay tayo dyan. Pwede pa kayong bawiin. Pwede pa mapawin. Ala na. Baka pwede yung sa hapon. Yung hapon. Sa hapon daw uulan. Pagdating na hapon, tsaka naman uulan. Nako. 6:32 ng umaga. Sa atin munang Good news. inaasahan daw pong bababa sa 36 pesos kada kilo ang presyo ng bigas ngayong buwan. Ayon kay Undersecretary Domingo Panganiban ng Department of Agriculture, posibleng bumaba ang presyo ng bigas dahil sa pagdami ng ani at supply nito
ngayong harvest season. Sinabi pa ni Panganiban na napapanahon ang pagbawi sa price ceiling ng bigas dahil bumaba rin ang presyo nito sa world market. Bukod dito, kumpiyansa rin sila na huhupa ang pagtaas ng inflation kapag bumaba sa 36 ang kada kilo ng bigas sa pamilihan. At sa atin namang bad news, Agad. sumipa ang inflation rate sa 6.1% sa buwan ng Setyembre dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular ang bigas. So halos ito yung binanggit noon ni Congressman Joey Salceda. Yes, Tama, magaling. Muntik nang mag 6.2 eh. 6.2 yung sinabi niya noon. Diba? 6.1. Oo. At ang sabi niya, bigas yan. Dahil sa bigas. Dahil sa bigas. Ito ay mas mabilis kumpara sa 5.3% inflation noong Agosto. Paliwanag ng National Statistics Chief Dennis Mapa, isa sa pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation noong Setyembre ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages kasama ang tumaas na gastusin sa transportasyon sa harap ng serye ng oil price increase. 6:33 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Kinasuhan na ng Department of Agriculture ng smuggling ang natukoy na 40 smugglers ng sibuyas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary James Layog, sinampahan nila ng paglabag sa Anti-Agriculture Smuggling Law ang mga ito, habang may 10 iba pa na kinasuhan sa paglabag sa Food Safety Act. Kabilang dito ang mga nagpopuslit ng sibuyas sa Bataan, Maynila at Batangas. Walang kaugnayan sa sigalot sa West Philippine Sea ang insidente ng pagbangga ng dayuhang barko sa bangkang pangisda ng mga Pilipino na ikinamatay ng 3 mangingisdang Pinoy. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, nangyari ang salpukan sa layong 180 nautical miles sa karagatan ng Agno, Pangasinan, malayo sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Alas 6:34 na, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Congressman Bem Noel, magandang morning. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na siya ang tinutukoy na VIP na naging dahilan ng matinding traffic sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito'y kasunod ng nag-viral na video na in-upload ni former Congressman Teddy Casino na isang pulis na pumigil sa mga sasakyan sa Commonwealth Avenue para lamang umano padaanin ng convoy ni VP Sara Duterte. Nilinaw ni VP Sara na siya ay nasa Mindanao noong pang Miyerkules para pangunahan ang pagdaraos ng World Teachers Day at hindi kailanman siya nag-uutos ng mala VIP treatment na makakaperwisyo sa publiko. Umerit ito ng public apology sa QCPD na kaagad namang ginawa ng kapulisan at kaagad din sinibak ang pulis sa viral video. Samantala, sinibak nga sa pwesto ang pulis na nagpatigil sa traffic sa Commonwealth Avenue na nagdulot ng pagkaantala ng biyahe ng mga motorista. Humingi ng paumanhin ang QCPD Station 14 dahil sa viral video ng isang Sergeant Pantaliano sa abalang idinulot sa mga motorista bunsod ng pagpapahinto nito sa traffic sa Commonwealth westbound dahil sa pag-aakalang dadaan ang convoy ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lieutenant Colonel May Henyo, commander ng Station 14, si Master Sergeant Pantaliano ay isa sa ilalim sa investigasyon para malaman kung ito ay may administrative liability. Nilinaw rin ni Henyo na walang engagement ang Vice Presidente sa Commonwealth area. Tiniyak pa ng opisyal sa publiko na hindi na mauulit ang nasabing insidente. Susunod! Tito Boy! Sino itong opisyal, dating opisyal ng DOJ na inilipat na sa DSWD? Clue! At ilang mga assistant secretary sa DSWD ang sinibak na kasi tinanggap yung courtesy resignation. Abangan. ACS Balita. 6:37. Walang balitang makakalampas
saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today and everyday, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty and linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Uy, masaya tong mga taga-PUP, kumbachero. PUP. Oo, taga Polytechnic University of the Philippines. Abe, nag-donate pala ang PAGCOR ng gamot, iba-ibang klase ng gamot sa PUP Santa Mesa. Aba, tingnan mo nga kasi naman, 11th anniversary daw ng pagkakatatag ng State University. 11th year lang ba? 119th. Ayan, 119th. Kasi ang tagal-tagal na ng PUP. 119th founding anniversary ng PUP. Kaya thank you daw sa PAGCOR. Sabi ni PUP President Dr. Manuel Muhi. At ang laking bagay daw nito sa may 3,000 teachers at employees sa iba't ibang sangay at campuses ng PUP. Ayan. Ang gusto nga nila, magkaroon sila ng collaboration ng PAGCOR kumbachero eh. Thank you daw PAGCOR Chairman Altenco dahil meron palang gamot sa ubo, sipon, lagnat. Usong-uso yan. Yan nga, tama ngayon. Ano? Pati diabetes. At iba ganun. pa. Oo. Meron pang, ano tawag doon? Pang insulin. Baka pwedeng may pang insulin din diabetes dito. yan eh. Oo. Magandang suporta daw yan sa kanilang health and wellness drive. Sana mas maraming ganito, no? Tandaan natin, lalo yung mga teachers natin, nagkakaedad na yan eh. Nagkakaedad. At marami dyan, may mga kailangan, yung mga regular medicines at meron ding maintenance. May maintenance pa. Medicine. Yun, sa mga may diabetes. Oo. PAGCOR, bigyan naman. Thank you, PAGCOR. Thank you. Wala ba tayo dyan? Alas 6:44 na ang oras ngayon. Nako, malapit ka na. Si Erwin, nandito na. Doon sa mga nagtatanong, saan daw sa Marulas? Sa Fatima Marulas, lakasan nyo na yung radyo ninyo. Aba. Andyan na si Sherwin, andyan na sa gilid-gilid. Makikita nyo, yung pag nakakita kayo yung mga 5'10 ang height, medyo moreno, tapos medyo army cat. Tapos ay walang tiyan, pero ang dibdib, laki. Ang laki. Laki ng dibdib. Hindi ho si Sherwin yun. Hindi po si Sherwin yun, mga kababayan. Iba yung nakikita nyo na yun. Huwag yun ang pumunta nyo. Yung Sherwin po namin dito ay madali lang. Floppy. Floppy po ang aming Sherwin Alvaro. Sarap i-hug. Abangan po nyo dyan. Lakasan nyo na radyo nyo sa barangay o sa may Fatima Marulas, Valenzuela. Samantala, mga kababayan, mag-follow up tayo sa ating mga RH reporters. Tungkol po ito sa sunog sa Taguig kung saan 4 ang namatay. Kumbachero. Sunog na yan, ano? Kambal na bata, pati nanay nila ay nadamay. RH52, Ediel Parosa. Karin, Ediel! Jerry at Anthony, malapelikula itong eksena sa Katipunan Village, Western Bikutan, Taguig, Webes ng umaga. Matapos na itong sunog na kumitil sa 4 na miyembro ng isang mag-anak dito. Isa kasi sa mga nakaligtas, Jerry at Anthony, sa nasabing insidente ay yung panganay ng pamilya na tila nagkaroon pala ng premonition sa nasabing insidente. Kwento ng survivor na si AJ, itong 17 anyos na survivor, hindi siya pinauwi ng kanyang ina noong Miyerkules ng gabi dahil na naginip daw si nanay. Baka maaksidente ang kanyang panganay. Lingid sa kalaman itong mag-ina, ito palang nanay at ang kanyang mga iba pang mga anak ang kakainin ng apoy na kumitil nga sa kanilang buhay kinabukasan. Kasama natin ngayon, Jerry at Anthony, ilam doon sa mga malalapit na kapitbahay, kaibigan ng pamilya, dahil walang representante rito sa kanilang tahanan ngayon sa Western Bikutan, Taguig, si
Nanay Cristina. Ikaw, Nanay Cristina, ay ninang ng mga anak nung survivor. Kahapon sa insidente ng sunog, nandito tayo. Nagulat tayo na nakasurvive pala si AJ, dahil isa doon si AJ sa mga unang sinasabing nasawi. It turns out na yung nanay pala yung isa doon sa mga bangkay, yung 4. Ano raw yung kwento ni AJ? Bakit wala siya dito nung gabi niya? Ang pagdating niya, yun ang sinabi daw ng mama niya na huwag ka muna nang umuwi kasi nanaginip siya ng masama na ma-aksidente siya. So ang sabi ng nanay niya, huwag ka munang umuwi, diyan ka muna sa kaibigan mo matulog, bukas na ng umaga umuwi. Yun ang kwento ng bata nung pagdating. Siya natulog lang? Doon sa kaklase niya, sa T5. Dito rin? O, Taguig din yun, parking ng Taguig. Kasi nakibirthday siya ng alauna ng hapon siya umalis dito ng bahay. Merkulis, dapat uwi siya ng gabi. Yun daw ang tinatawagan siya ng nanay niya na huwag ka munang umuwi kasi nanaginip siya ng masama. Kaya yung bata hindi umuwi. Nag-antay siya na kinabukasan na uuwi. Ito na yun, nabalitaan niya na tunog na yung mga nanay niya at yung mga kapatid. Ayun ang kwento doon sa bahagi ng survivor. Yung ina naman, Anthony, kung matatandaan natin kahapon, hinahanap ng ilan doon sa mga kaanak at maging ng mga bumbero, mga kapitbahay, dahil hindi raw makontak noong nagkakabilangan noong katawan sa loob. Pero lumalabas na kasama pala yung nanay. Noong una, napagkamalan yung anak. Yung panganay na anak. Yung pala, yung anak, nailigtas nung panaginip ng nanay. Oo. At yung nanay pa rin kasama. So bukod doon sa nanay, nasa wiring yung 2 teenager, minors na kambal na babae. At yung kanilang pinsan na 21 anyos. Graduating student sana. 20 anyos. Graduating student sana. At nag-sleep over daw dito dahil nga naman kahapon World Teachers Day o National Teachers Day, wala dapat face-to-face classes. At malapit lang din naman dito yung eskwelahan, kaya siguro nag-sleep over. Tama ho ba, Nanay Cristina? Yun ang kwento. Yun ang na hindi sila nakagising ng maaga dahil Teachers Day kahapon. Walang may nagising ng maaga sa kanila. Kayo ho, ano ang relasyon nyo doon sa mag-anak? Ako, ang relasyon ko sa kamag-anak nila, yung panganay niya, inaanak ko. Tapos yung namatay na isa na, yung lalaki, pamangkin ng asawa ko. So malapit din? Malapit. Pamangkin sa asawa ko yung isang namatay na magsisiman. Oo, pamangkin ng asawa ko yun. Kaya dati din, dyan din yan sila tumira sa bahay bago sila nakatira dito, bago nakarating ng preview yung mga mag-anak o mga mag-asawa. Dito yan sila pinanganak, dito na sa bahay. Siguro may 10 years din sila nakatira sa bahay. Malapit sa amin yan, hindi na yung ibang tao, malapit sa amin yan. Kung kapag-anak mo yung 21 years old na graduating student, ano sana yung pangarap niya na? Tingnan yan. Ang makikita mo lang yung bata, ang taas ng mga pangarap. Makita mo dito na kanipon, talagang bago ka talaga makakita sa kanya, kaya talagang hit mo sa tingnan. Ang tatay niya, Joey, tama, Siman. Siman pa rin sila yung magtuwin. Happy tatay niya. Siman din. Hindi lang iyapak talaga sundan. Ginastusan talaga ng tatay niya, kaya Siman yung tatay, nagpilit na pabalik-balik para makatapos lang yung anak niyang panganay. Hindi yung kamag-anak mo yung tatay? Hindi yung nanay nun. Nanay nun, kamag-anak ng asawa pa. Paano tinanggap ng pamilya yung balita? Lalo na yung mga nasa abroad. Siyempre iyak sila. Yung tatay niya hindi na makausap Para nang pagkarinig ng balita, parang hindi na makapagsalita. Video call. Sa video call, hindi na makapagsalita. Ayaw na tingnan yung bangkay kay awang-awa siya sa anak niya na gano'n ang nangyari. Siyempre, ginastusan mo yun. Pinaaral mo lahat ng pangarap. Gusto mo tuparin. Tapos gano'n lang ang mangyari. Apoy lang pala ang kukuha sa kanya. Kaya awang-awa ko sa mga pamilya talaga. Nakikiramayo kami na At siya ngayon, Jared Anthony, yung 4 na katawan ay sumalang sa autopsy at ngayon nasa proseso na ng pagkuha. Kung di ako nagkakamali, ang sinasabi ng tiyahin, ngayong araw ko, kaya wala rito yung tiyahin. Kaalis lang. So yan ang latest mula rito sa Western Bicutan, Taguig para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Adniel. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sir H, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, Ayan na! magpapakain ka ba, Undersecretary Honey Rose Mercado? Birthday mo pala ngayon. Aba, happy birthday. Undersecretary Honey Rose, happy birthday. At yung mga tatay na maghahatid sana sa mga anak dyan, ano ba, may pasok ba? Walang pasok. Walang pasok sa Maynila. All levels, walang pasok sa Malabon, Nabotas. Ayan. All levels, yan. Wala nang bawian, ha? So long weekend sila Long ngayon. weekend kayo ngayon. Long weekend. Ayun. Woohoo! Sa Fatima Marulangas, Valenzuela, si Ninong Sherwin. Ang sabi nung isang nag-message sa atin, ang cute daw ni Sherwin. Nakita niya daw sa Bustillos kahapon. Aba, tinan mo nga Aba. naman. Eh, lalong mamimigay ng mas marami ngayon yan. Aba, alamin natin ang latest mula sa Valenzuela. Naroon si RH6 Sherwin Alvaro. Ninong Sherwin, magandang morning. Magandang morning. Come in, Sherwin. Katunying ka, Jerry, tirik na ang araw, pero mas may titirik pa. Tirik na tirik. Kanina nagsuspend sa maraming lugar dito sa Metro Manila na klase dahil nga doon sa yellow rainfall warning. Pero mas tirik na tirik ang araw ngayon, pero mas tirik pa. Anak ko. Ang mga nakikinig sa DZRH, ito, mamamasok lang ako ng, ayan, oo, ang sarap ng kain, ang pagkain dito. Ha? Ano pangalan ng tindahan na to? Margie Eatery. Margie Pero ito Eatery. matindi, nakikinig sa DZRH. Si tatay pangalan mo? Albert Boxing. Oo, tatay. Hinaan mo yung radyo mo, hinaan mo yan. Ano yan? May daladalang radyo? Oo, may dala-dalang radyo to. Tagatun to sa loob sa, condominium ba yung bahay nyo? Apartment. Yung sa apartment. Kasi katabi nila condominium. Good morning, Sir Anthony. Good morning. Sir Jerry. Good morning po. Magaling na ba kayo, sir? Magaling na po. kayo, sir? Okay na Medyo po. mais-ais na. Talagang sumusubay. Oo, kahapon. Sumusubaybay. Di ba sir, absent kayo kahapon? May sakit po kayo? Oo nga po. Oo. Nagkasabay kami nung isang araw na walang Ay, parang salamat. wala. Sir, ang pogi niyo, sir. Grabe, puro kakalakuan. Hindi mo naman kami nakikita. Di sir, palagi ako sa Aras 4 kay Kong Angelo Palmones, Aras 4, binubuksan ko na. Talaga naman. Bigyan mo na yan. Sherwin, bigyan mo na. Yung makalma. Ayun, talaga naman. Talagang avid listener natin yan. Yan ang genuine listener ng DZRH. Thank you. Opo, sir. Tsaka yung mga kaibigan ko, kay Margie Eatery, kay Joshua, kay Steph, kay Grace. Ayan, okay. Maraming Salamat fancy. po. Thank you. Ayun, nagpe-prepare na sila ng iluluto. Yung ibang iluluto, Sherwin, ha? Ayun si Grace. Ayun pala siya, si Grace. Ay, Grace, yun. Si Grace. Okay. Hello. Maraming salamat. Anthony, Jerry, ito, isa pa. Meron Sabi pa. naman ito, ayun, nilabas si tatay yung kanyang radyo dahil dun sa loob siya, sa looban siya nakatira. Pero ito, Ano, ito, eatery din yan, fried eatery. chicken. Yan, eatery din. Tabi-tabi pala yan. Alam Ano? mo nga naman. Yung radyo, pinapatinig nila sa, siguro para mas sumarap yung fried chicken nila, pinapatinig nila sa DZRH. Ito ang mayari natin, mga Eileen po. Ate Eileen, palagi ka nakasuli sa DZRH. Yes po. Sino paborito mga announcer? Victory Panin po. Si Tatonying! 1,000 pesos! Ayan, 1,000 naman sa mo. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyong pakikinig. Pero may isa pa. Dahil Meron dito, pa. may nagpapakain ng pusa. May nagpapakain ng pusa. Maganda Pero rin, nagulat malinis ako, yung kalsada, nakatulog ng radyo. Ba't tumutulog ka? Ano po na, nakikinig po ako kay Katoning. Kay Katanying, saka kay Jerry. Opo. Ano yung radyo mo? Ayun. Ayun pala yung radyo. Oo, may maliit na radyo Ako dala. nagpapakain ka ng pusa.
Pusa niya ba yan? Nagpunta po ako ng design ko kay Tony. Ano, bit mo nga ba nag-sitter? Po, nilagay ko po dito sa dito po. Di baterya lang yan, ah. Sitter ka nga, dala-dala mo yung radyo mo. Opo. O, pero mo, tignan mo, habang nag-iikot, nagwawayas, dala-dala yung DZRH. Bigyan din natin ng 1,000 Yeah! Yun! Maraming salamat din sa inyo at sa lahat ng mga naka-tune in sa DZRH, kay Katunying at kay Kat Jerry, at syempre sa lahat ng mga gustong manalo ng 1,000 pesos. Patuloy lang na tumutok sa DZRH at baka kayo na ang susunod na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo. RH number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you! Maraming salamat, Sherwin, at sa mga taga Marulas, sa may Fatima Marulas sa Valenzuela. Mukhang hindi mo naaalis si Sherwin dun eh. Mag-iikot muna at isang bag na pera yata yung dala-dala ni Sherwin. Kaya yung po mga nandidiyan at sa iba pang mga lugar, pagka gusto nyong maabutan, wala kayong dapat. 1,000 piso, biruin mo lalo ngayon, kumpatsero, napakataas ng bilihin. Marami rin mabibili yan, ha? Lalo ngayon, weekend. Araw ng Munggo. Biyernes, araw ng Munggo. Teka, bago nga tayo pangunahing balita, meron palang sinusubaybayang mga pagbaha. Itong si RH29 Boy Gonzales, kumpatsero. Kala ko ba wala na yung rainfall warning? Oo nga eh. Bakit may ba bumaha pa? ulan dyan sa Tondo? Bakit may 6 daw na barangay dyan ang binabaha ngayon? RH29 Boy Gonzales, kami boy! Yung ibang mga residente na nakausap ko kanina, naglilimas pa para matanggal yung baha sa loob ng kanilang bahay dito sa barangay 170, 171. 4 na barangay apektado nito kapag bumabaha, kapag madalas na sira yung pumping station dito sa North Bay Boulevard at baha ang 6 na barangay. Yan yung at nag-subside, 6 na oras na nag-subside itong humupay baha. Mula 1:00 ng madaling araw, kanina, Anthony Jerry, ay talagang ginising na ang mga residente nang pasukin ng tubig baha ang kanilang mga tahanan. Ang katabi ko, Anthony Jerry, si Barangay 171 chairman dito sa Gagalangin at Tondo, si Fidel, si Eddie Borde. Chairman, nakausap niyo na po yung yan sa pumping station ng MMDA. Nakausap ko po kanina sila engineer doon. Ang sabi po nila sa akin, sira daw po yung power supply. Yung pumping daw po gumagana. Ngayon, yung power supply daw po ang may diferensya. Kasi po yung sa contractor na CMS, yun daw po ang may diferensya dahil hindi raw po sila pinupuntahan. Ilang beses na po nila tinatawagan, hindi pa rin po pumupunta. Ngayon, yung sa MMDA, ang sabi ng MMDA sa akin, ita-transfer na raw po ito sa city, yung yung paggawa. Dito namin alam kaso sabi na napiperwisyo rin. Lalo na, pagka bumaha, lahat ng rito pinapasok na. Nung araw, hindi naman ganito Maganda po yung barangay namin, ito pong zona namin. Ito po yung Zone 15. Ito po ang pinakamaganda sa Tondo. Dahil ito po tinatawag nila na Pali Village ng Tondo. Maganda po rito. Kaso problema, nung kumangit na kami dito. Ilang buwan na po na nararanasan itong actually po, nung September lang nagsimula ito. Nung nagloko na yung pumping station. Wala naman po sana problema kung gumagana yung pumping station. Kaya nananawagan po kami. Sana po, pakitulungan niyo po kami rito. Baka mamaya pag lagi nga light type at saka malakas ang ulan, doon naman po kami Sana po, ingilan po kami ng tulong. Katunying. Yes, sir. Opo, makakarating po yan. Makakarating po yan sa MMDA. Nakikinig sa atin lagi si Chairman Don Artes. Thank you, Chairman. Makakarating yan. At ayaw naming magkaalipo nga kayo dyan. Hanggang ngayon nga po, nakabota pa ako hanggang ngayon. Sige po. Salamat po sa inyo, Chairman. Thank you po. Opo. Salamat po, Katunying. Salamat kay si Chairman Eddie Borde dito sa Barangay 171 Gagalangin, Tondo, Manila.
Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy. Engineer Tony Nanggil. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. UCPD nag-I am sorry kay VP Sara. Pulis na nawaumali sa viral video ng isinarang Commonwealth Avenue sinibak sa pwesto. 95% ng mga Pinoy gumastos ng malaki sa pagkain sa nakalipas na 3 buwan ayon sa survey. Presyo ng karneng baboy walang magiging pagtaas ngayong holiday season. Mga miyembro ng PhilHealth inalerto, mga ninakaw na data ng Medusa hackers inilabas online. Mga kritiko ng confidential funds tinawag ni VP Sara na enemies of peace. Ganon? At mga dumalo sa isang kasalan na biktima ng food poisoning sa Misamis Oriental, isa patay, 30 ang naospital. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang 7:14 ng umaga. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:21 na ang oras ngayon. Sa detalye ng ating mga balita na mali ang isang pulis na pinahinto ang daloy ng trapiko sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue na nagdulot ng matinding traffic, pagkaantala ng biyahe at galit ng mga motorista. Sa pahayag na inilabas ni QCPD Station 14 Commander Lieutenant Colonel May Henyo, sinabi nitong sinibak na sa pwesto ang pulis na nagpahinto ng daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue para bigyan daan ng convoy ng isa daw mataas na opisyal ng gobyerno. Sa viral video na nagtrending sa social media na in-upload ni dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino, binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte na dadaan kaya pinahinto muna ang daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Nag-sorry si Colonel Henyo kay VP Sara at ang sangkot na si Sargento Pantaliano at giniit na nagkaroon lamang ng kalituhan sa pangyayari. At kaugnay po niyan, makakausap natin si QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. General Maranan, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying and Ka Jerry. At sa lahat po na ating taga-subaybay. Morning po. Opo, unang-una, kayo po ba'y nagkausap na ng personal ni VP Sara tungkol dito? Well, kagabi ay I've been communicating with the Office of the Vice President at kausap ko yung kanyang mga staff at naipaliwanag ko naman yung pangyayari. Opo, ito po bang lugar na pinapakita natin sa video na ito, saang eksaktong lugar po ba yan? Dito yan sa may Commonwealth Tandansora. Tandansora. Yung intersection doon. Yung intersection na hindi na ngayon intersection yan, sir? Oo, usually sarado na yan. Pero ginagamit din pag mga emergency, sa U-turn at mga crossing over. Oo. Yan yung lugar kung batyero na may nilalagyan ng zipper lane minsan di ba? Pagka maaga pa yung party na yan. Well, anyway,
na-imbestigan nyo naman po itong pangyayaring ito. Sino po ba talaga dadaan dyan kung hindi si VP Sara? Well, alam mo, Katunjing, ganito kasi ang pangyayari. Yung ating pulis habang nagmamando ng traffic ng umagang yun, ay merong tumawag sa kanyang pulis din na naka-assign din doon sa Station 14 na nandun sa kabila naman na poste. At sinabi na ang pagkakasabi is body bidarada na convoy, malamang VIP to pag paki-assist lang. Parang gano'n ang takbo ng usapan. So sabi naman sa PFP at magiging ito sa lahat ng mga traffic enforcer, ito na may mapapansin nyo. Pagka may mga ganyang convoy, ambulance, fire truck, police car, pag may parating yan papunta sa pwesto mo, talagang ini-stop natin yung mga sasakyan para bigyan ng daan yung mga emergency vehicle na yan. So gano'n ang nangyari. Kaya yung police natin ay gumitna at pansamantalang ini-stop yung traffic. Makikita niyo naman doon sa video, habang ini-stop na yung traffic, ay may kausap siya sa telepono. At tinawag siya bigla nung lalaki na uploader. At nagtataka rin nga kami ngayon bakit siya nasa gitna ng kalsada during that time. So tinawag siya ng lalaki at nakipag-usap. At doon niya nabanggit na may VIP dadaan. At kahapon nga kinausap ko, sabi namin, paano mo nasabi nga BP, VIP naman. Yun nga daw kasi habang nakikipag-usap siya doon sa tao, yung pagkakasabi ng VIP, ang pagkakarinig niya doon sa kausap niya ay BP. Kaya makikita niya doon sa cellphone, sa video, may kausap siya sa cellphone, yun yung kabady niyang nandun sa kabilang sa kabilang linya. Actually, sabi nga po namin ni Kumbatsero kanina, yung pong Sara ay hindi naman sa kanya galing. Tinatanong lang siya nung lalaki na mukhang yun nga ang gustong isubo sa kanya. Si VP Sara, umuoo siya kasi may kausap din siya sa telepono eh. Tama po. Yun po ang paliwanag niya. So VIP lang talaga. May dumaan nga hubang VIP, General? Yes, may dumaang convoy, after mga 2 minutes niyang in-stop yung traffic. Yun naman talaga ang usually ginagawa ng lahat ng mga traffic enforcer, PNP, pagka may mga parating ang mga convoy at mga emergency vehicle. Hindi naman lahat din ng convoy ay elected government official. Minsan may mga convoy din tayo sa mga witnesses ng sensational cases. Yung mga mga arrested suspect natin na kailangan i-secure pag siya may movement. So, yan, SOP na yan sa atin sa mga traffic enforcer at saka sa mga police. Sino ho yun? Pwede ba natin banggitin kung sino yung napagkamalang si BP? Sara? Well, yun ang ating iniimbestigahan ngayon kung sino yung dumaan na convoy na yun. VIP. At yun ang ating tinutuklasan. So ito po ay huminto ng gaano katagal uli, General? Ang pagkakasabi po ng police natin ay mga 2 minutes niyang nahinto. Mga 2 minutes na nahinto. 2 minutes. At ang totoo nun, sa totoong buhay, marami namang mga motorista, kapag kaganyan understanding. Understanding kapag lalo kung emergency at saka dadaan ng presidente o vice-presidente. Ito lumaki lang sapagkat mainit si BP Sara ngayon. Mainit sa confidential fund General. Okay, kailan po ba talaga nangyari? Anong araw po ba yan nangyari? Well, ito ayon doon sa pulis natin kausap, mga 2 days, 3 days na daw yung nangyari. Medyo hindi bago. At yun nga, gusto natin sabihin sa ating mga kababayan na definitely hindi po convoy ni BP Sara yun. Sapagkat kung ang vice-presidente po ay darating sa isang lugar, may mga security plan tayong inilalatag dyan. Hindi pwedeng isang pulis lang yung magmamando doon sa gitna ng kalsada. At may mga prior arrangement po talaga yan. May mga advance party at atin pong talaga isinisecure ang isang Pangulo at isang vice-presidente pag dumadaan po sa area natin. So sigurado po tayo na hindi si BP Sara yung laman po ng convoy na dumaan. Yung paano ho yung kawawa naman yung pulis, si Sargento Patalyano kung binabanggit lang naman yan na VIP, wala siyang binanggit na VP Sara. Ganito po, sapagkat SOP naman yan dito rin sa ating organisasyon pag may mga ganyang pangyayari na
parang naging usap-usapan, talagang iniimbestigahan po natin yan. Sa ganun, makita natin kung talagang may pagkukulang, pagkakamali, kung yung pagkakamali ba sinasadya o hindi sinasadya. Ano naman yan, standard operating procedure na imbestigahan natin. Yung uploader po ay motorista din po ba? Yun po ang ating tinitingnan ngayon sapagkat sabi nga nung aking mga kasama rito, parang very kakaiba na pag ikaw ay na traffic kung ikaw ay driver bababa ka sa iyong sasakyan, maglalakad ka papunta doon sa unahan at pag cellphone ka at tas may makikipag-usap ka doon sa nagta-traffic So inimbestigahan natin 'yon at sa kautusan nga po ng ating Vice President at nakita natin na based dun sa pag-iimbestiga po, initial investigation natin dun sa kanyang mga Facebook account, talagang lumalabas na staunch critic siya ng ating pangalawang Pangulo. Yung original uploader. Pero ang kino-quote po kasi ng mga ng Philippine Star Facebook ay si Teddy Casino At tama po, yun ang nakita natin sa mga lumalabas na news item lately at yun nga isa si Mr. Teddy Casino sa mga nag-a-upload at papakalat ng video. Pero hindi si Teddy Casino yung uploader, yung original uploader. Yung nag-video. Yung nag-video. Hindi po. Opo, okay. At least klaro po 'yun. Ang bihira. Gusto pa namin kayo ma-interview tungkol dun sa 3-minute response ng QCPD. Dito pa tayo nagkausap General Maranan. Kumusta po ba kayo? Nakaisang buwan na ba kayo dyan? Opo, naka-isang buwan na po ako at 4 na araw as director ng QCPD. Kumusta naman po dyan sa Quezon City? Meron daw pulis na na Marel, bagong pulis, 26 anyos lang. Opo, tama po. Meron tayong pulis na naka-assign sa NCRPO doon sa Bikutan na na-involved na sa isang shooting incident. At dahil na rin siguro doon sa ating 3-minute response, agad natin siyang nahuli, pati yung kanyang kasamahan. At ngayon po ay nakapag-file na tayo ng murder case at yung illegal possession of firearms. Nakakulong na po ngayon yan, ano? Opo, nakakulong na po. Ang bilis nun. Banggit nyo nga ulit, lalo na sa mga taga-QC, paano ba yung 3-minute response na yan? Anong kailangan gawin ng mga QC residents? Sa atin po mga Q citizens, meron tayong 3-minute response time na yun talaga ang pinagmamalaki ng Quezon City Police District. Pag kailangan po ng police assistance, dial 122 lang po at darating ang police sa loob ng 3 minuto. Yun, tinan mo nga. Yan 122, hindi pizza yun 122. 122. Kahit sa cellphone, kahit sa landline, 122 lang yun, General. Yes, tama ka Jerry, 122. Cellphone, landline, yan. Darating po ang police, ang aming 3-minute response time dito sa Quezon City. Sir, mabalik lang ako doon sa isa na lang tungkol doon sa video. Ito po bang ganito nag-upload ng video tapos hindi naman pala talaga yung ito hindi si VP Sara yung VIP tapos siya na po ngayon ng minumura ng katakot-takot na tao at paano yung mga nagmura sa akin, marami doon, hindi naman nalaman yung update dito na hindi naman pala siya yung VIP na yon. Pwede po bang maghabla si BP Sara doon sa uploader? Kayo po naman ay matagal ng spokesman ng PNP. Yes, pwede po. Pwedeng magdemanda po ang sino man tao na subject po sa ganyang kahihiyan. Kaya ang tawag natin diyan kung magdidemanda ay unjust vexation in relation to cybercrime. Sa pamamagitan ng paggamit po ng internet at ng mga video. So pwede po yan, unjust vexation. Unjust vexation. Okay. General Maranan, Didi, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Yes, maraming salamat po. Magandang umaga at mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. It's your turn. Mamaya ka na umupo. 7:32 ang ating oras. Mayorya o 95% ng mga Pilipino ang gumastos ng higit sa pagkain sa nakalipas na 3 buwan habang 53% naman ang nagbawas ng konsumo ng pagkain. Batay ito sa Pulse Asia Survey na isinagawa mula September 10 hanggang 14 na nilahukan ng 1,200 respondents. Sa resulta ng survey, may sizable majority ng mga respondents ang gumastos ng mas malaki sa kuryente
62%, habang 83% naman ng mga respondent ang nagsabing ang bigas ang kanilang nangungunang pangailangan sa pagkain. 733, stable at walang nakikitang pagtaas ng presyo sa mga pork products ngayong holiday season. Ayon kay Rosendo So, chairman ng SINAG, bumaba sa 160 hanggang 170 pesos ang farm gate price ng baboy sa Luzon mula sa 200 pesos per kilo. Sinabi ni So na dapat ay papatak lang sa 290 hanggang 320 per kilo ang presyo ng baboy sa merkado. Tiniyak din ng SINAG na may sapat na supply ng baboy ang mga hog raisers sa inaasahang pagtaas ng demand ngayong holiday season. Pinagpapasapasahan na ang umano'y mga ninakaw na data mula sa PhilHealth matapos ang Medusa ransomware attack sa system ng ahensya. Sa ibinahaging larawan ng Deep Web Connect, maaari nang ma-download ang mga sensitibong impormasyon sa Telegram app at marketplaces sa dark web. Pinag-iingat din ng grupo ang mga PhilHealth members sa posibleng pagdami ng mga kaso ng cybercrimes, kabilang ang text scams at identity theft. Una rito itiniyak ng PhilHealth na ino-notify ang kanilang miyembro na posibleng nakompromiso ang personal at sensitibong impormasyon. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na kontra sa kapayapaan ang sinuman tutol sa confidential funds. Ayon kay Duterte, layo ng confidential funds na mapanatili ang seguridad at tugunan ang mga problemang kinakaharap ng ahensya. Sinabi pa ni Duterte na ang sinumang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Una rito, humihingi ng 650 million pesos na confidential funds si VP Sara para sa susunod na taon. 500 dito ay sa OVP at 150 ay sa DepEd. Alas 7:34 ang ating oras, isang patay habang naospital naman ang 30 iba pa sa isang kasalan sa Misamis Oriental. Kasunod ito ng pananakit ng kanilang tiyan, pagsusuka at diarrhea matapos kumain ng mga handa sa resepsyon. Gayunman itinanggi ng bagong kasal na ang pagkain nila nakasira sa tiyan ng mga bisita dahil malinis at maayos naman nang isilbi ang pagkain. Nagsagawa na ng pagsusuri sa mga pagkain sa kasalan ang Rural Health Office ng Misamis Oriental upang malaman ang dahilan ng pagkasira ng tiyan ng mga residente. Kasama din sa susuriin ng tubig na ininom ng mga bisita sa handaan. Susunod! Tito Boy! Sino tong dating sikat na matini idol? Hindi na raw bakla ang karelasyon, kundi matrona. Matrona na. Matindi na may-ari ng isang kilalang mall sa Metro Manila. Yan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng 7:36. Alas 7:42 ang oras ngayon. Aabot sa 25 milyong Pilipino ang maaaring napatay ng shabu. Bira. 25 million Pilipinos ang maaaring napatay ng shabu na pumasok sa bansa kung ito ay kumalat at hindi nasamsam ng Bureau of Customs. Ito po ang ipinahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda makaraang makasamsam ang customs ng 35 billion pesos ng halaga ng shabu. Bihirang shabu ito, no? Ito po ay nasamsam ng customs sa pangunahing daungan ng bansa sa Subic at Manila International Container Port o MICP. Sinabi ni Salceda na ang interdiction efforts na ito ng customs ang nagresulta ng pinakamalaking huli ng sinumang naging customs commissioner sa kasaysayan. Kaya, narinig ba ni Commissioner Benvenido Rubio? Ay, Customs Commissioner Benvenido Rubio. Matindi tong papuri sa ni. Narinig ba niya yan? Yung, ni Congressman Salceda na to, no? Ito daw ay nagresulta ng pinakamalaking huli ng sinumang naging Customs Commissioner sa kasaysayan. Ang tinutukoy po ni Congressman Salceda ay ang 560 kilos ng shabu na itinago sa mga tea bags at nasamsam ng customs sa Subic.
Actually, ito yung nakalabas sa ng Subic eh. Sa Pampanga na yan. Chairman Tantan ng Subic. Nakalabas na po ito sa inyong bakuran, Chairman, Administrator Jonathan Tan. Ito pong 3.9 billion na halaga ng shabu na itinago sa mga tea bags. Hindi pwedeng sabihin ng Subic na, hindi amin yan ha. Hindi amin yan. Customs ang in charge dyan. Ganon? Nakalabas sa bakuran nyo, Chairman Administrator At sana nahuli ito, kumbachero, sa Pampanga na. Sa isang pagkalaki-laking warehouse. Sa MICP naman, nakumpiska ang nasa 4.5 tonelada ng shabu na itinago sa beef jerky na nagkakahalaga ng, antindi pala nito, 31.5 billion. Ang bira. Napakalaking mga halaga nga ng shabu yan. Kung hindi, kaya tama yung kwenta ni Governor, ni Congressman Joey Salcede. Kung hindi daw po ito nakumpiska at kumalat po ito sa kalsada, 25 million na Pilipino ang mapapatay nito. Yun. Grabe. Congratulations, Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Yan po ang sabi ni Congressman Joey Salceda sa sobrang hanga niya ay Commissioner. Alas 7:44 ang ating oras, idineklara ng Land Transportation Office na may sapat ng plastic cards ang ahensya para sa driver's license. Sa katunayan, ipinaalam ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na maaari nang bumisita sa kanilang mga opisina mga papel lang ang nakuhang lisensya. Ayun. Pwede nyo na raw hong i-renew at may inilabas silang schedule dyan. Tingnan ho ninyo kung anong schedule ho ninyo nung mga na-issuehan ng papel na lisensya para yan ay maging plastic card license na. Yung LTO to, no? LTO. Sa LTFRB naman, LTFRB Chairman Guadis, Teofilo Guadis, mag-ingat-ingat kayo sa mga ka-text nyo, sa mga ka-Viber ninyo. Bakit? Nagpapadala sa akin ng mga screenshot ng mga ka-message ninyo, Chairman, na ang pinag-uusapan nyo, pera. Pera? Yung perang dadalhin sa inyo, sa pag-aayos ninyo sa ilang mga problema sa Central Luzon. Ito bossing, nakalagay bossing. Itong ganito. Ayos ba tong ganitong halaga? Mag-ingat-ingat kayo sa ka-message nyo. Dapat ito, bibigyan ko kayo ng tip, Chairman. Meron po sa Viber na disappearing message. Pipindutin nyo lang yun. Pagka may ka-message kayo na ang pinag-uusapan nyo transaksyon sa pera, bibigyan ko na kayo ng tip para hindi kayo mabisto. Ipindutin yung disappearing message. Meron yan, 30 seconds. Mababasa. Pero pagka nabasa na, mabubura na. Meron palang ganon. May ganon. Para hindi, ito, yung pinadala sa akin screenshot nung ka-message ninyo, medyo nanlambot ako Chairman, nanlambot ako. Talagang nanghina ako kasi, ganun ba si Chairman? Nung tiningnan ko yung number niya sa akin, yun nga yung profile picture niya. Nako, Chairman, magpaturo kayo sa staff nyo tungkol sa disappearing message. Baka madali kayo dito. Baka gamitin to laban sa inyo. Susunod, Tito Boy! ang aming pong lecture tungkol sa disappearing message. Mamaya ako sa ibang oras. Samantala, daanan lang natin sandali ang pinuntahan nitong si RH25 Grace Ansano sa Subic, Zambales dahil nagpunta po siya dun sa burol ng 3 mangingisda na napatay dahil po dun sa pag-hit and run ng isang bapor na nakarehistro sa Marshall Islands. Alamin natin ang detalye ng balita ni RH25 Grace Ansano. Coming, Grace! Patuloy na, Jerry, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay dito mismo sa burol ng 3 mga mangingisda na mga biktima na namatay nga dito sa pagkakabangga ng isang oil tanker na hanggang sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng ating mga otoridad.
At kagabi nga ay personal na nagdumalaw rito ang BIFAR Director at kasama ang ilang pang matataas na opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito, personal na ihatid yung financial assistance at nangakong tutulungan sa pamamagitan ng educational scholarship ang mga naulila nitong 3 na mga namatay. Itong si Dexter Laudencio at ang kanyang pamangkin na si Romeo Laudencio. Bilang dito, itong si Benedicto Olandia kung saan nakikiusap ang pamilya na ipanawagan ang ilang kaanak nito na nasa Davao na hindi pa rin nalalaman na ito ay pumanaw na. Sa araw ng linggo, ito ay alas 9 ng umaga, sabay-sabay na ihatid sa kanilang huling hantungan ang mga labi. So yan muna yung ating update mula dito sa Burol, dito ng 3 mga biktimang ito na namatay sa nangyari nga na pagkakalubog ng kanilang fishing boat. At inaasahan na sa lalong madaling panahon, sinangako ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papalitan ng bagong fishing boat yung kanilang nasirang bangka. Yan ang ating latest update mula rito sa Subic. Ito si RH25, Grace Verazonsano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ay! Paulan-ulan na naman, ha? Baka ang bubong ninyo butas o kaya malutong na. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Uy, happy birthday pala kay Dieter Ocampo aka Kuya Eric. Kuya Eric, happy birthday, Marcos Taberna. Aba, Kuya Eric, sabi happy birthday. Nung kapatid kong babae, kamukha mo si Dieter Ocampo, Kuya Eric, ha? Oo nga naman. Pogi yan. Yan ang pinaka-paborito kong brother. Mati ni Idol. Kuya Eric namin. Uy, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with family or barkada. Fuel efficient at 6.6 sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O di ba? Swabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya ano pa hinihintay mo? Subukan na ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Punta lang sa Cherry Auto Dealership o kaya naman ay dalawin ang cherryauto.ph. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Eto na, Engineer Bernard Castro. Kahit na daw siya nakikinig sa Dos Paos Dos. Oo. Oo nga. Talagang ganon. Pasensya na kayo mga kababayan, ha. Talagang kailangan natin. Alam, lakas nyo sa amin kahit kami ay hingal ng matanda. Kailangan maglilingkod kami sa inyo. Buhay ngayon. Mabigat alam niyo naman kami dito, arawan. Oy, Els Bartolomeu, magandang morning. At ganoon din kay Mr. Jelom Tan. Ayan, Jelom. Si D.E. Madel Naka ay birthday pala. D.E., happy birthday. At kay ating Elena Paz, at Tatay Monching Paz, happy birthday. 77 years old na pala. Si Tatay Monching Paz, binabati kayo at nagsisip-sip sa inyo. Itong inyong anak na si Engineer Chito Paz. Andito na si Tita Morley. Sino ba tong dating mati ni Idol na tumigil na raw sa pakikipagrelasyon sa mga bading dahil ang kanya na ngayong hinuhututan ay mga matrona. Alamin natin mayaman ang mga paborito niya. Ang detalye ng balita mula kay Tita Morley Alinyo. Magandang morning, Morley! Yes!
Yes, magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka Jerry at Katunying. Arriba natin, ididire-diretso na agad natin itong ating chikahan dahil wala na tayong oras. Alam mo rin? Nakakaloka sa super mega nakakabaliw itong dating matini idol na dati ay pamamakla ang pangahanap buhay. Matapos na mawalan siya ng mga proyekto dahil siyempre marami nang mas sumikat at mas maraming bata na sa kanya ngayon. Kaya ito nakakaloka sa super mega nakakabaliw sa kanya at tumigil man sa pamamakla ay umaariba naman siya ngayon sa mga matrona. Yes, matatandang babae naman ang kanyang inaariba na kung saan ang huling karelasyon nito. Uy, maluloka kayo kung sino ang huling karelasyon nito. Sino? Isang mayamang kilalang kilala yung mall niya sa Pilipinas. Mall owner? Yes, iyan ngayon ang inaariba nitong naturang matini idol na dati naging jowa naman niya ay isang kilalang kilala rin na mahusay sa pagpapaganda. Ayun, dati na nagka-jowa niya ngayon, may-ari na ng mall. Ang drama kasi na itong naturang aktor na to, umaatin ito. Ano pangalan ng mall? Ano pangalan ng mall? Ay, nako, di sinabi ko lang yung pangalan ng may-ari. Ay, ano pangalan ng ano pangalan nung dating namamakla? Kayo talaga, sabi ko sa Arriba lang po, nagmamadali na ako. Well, dati ito sa totoo lang, sikat ito sa Channel 2. Pero since nawala na ang naturang network, hindi naman nawala, kundi nawala yung kanyang franchise at hindi na nga ito nagkaroon ng mga proyekto, ayun na, Arriba to the max sa mga matrona. Ayan. Ang naturang aktor na talaga namang umaariba ay ang ganda ng katawan nito. Uy, parang Jerry Baha, ha? Ganun ba? Parang Jerry Baha at Katunying. Ayan. I see actor. Ayan. Actor. Hindi ba na-involve sa isang politiko yan sa... Na-involve din. Naging jowa noon. Noon? Wala na ngayon? Wala na ngayon. Sa isang politiko sa Visayas? Yay! Ang ganda ng katawan nito kasi nagja-jogging ito, medyo nagbabawas ng timbang, ganyan. Hindi, nakakasabay namin ni Kumbachero sa gym yan dati. Siyempre. Iuumpog nga sana sa muscle ni Kumbachero eh. Ito, kayo na bahala kung sino ito. Nagda-diet ba yan? Oo, mahilig siyang mag-diet. Mag-diet. Sa bagay, gano'n naman ang kailangan. Hindi mag-gym ka na mag-gym pag hindi ka nag-diet. Wala mangyayari. Kung lalamong ka din, dapat mag-diet ka. Mag-diet, mga gano'n. Yan ang ating Clue! Tama na! Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Oy, mag-ingat po kayo mga kababayan. Usap-usap po ang ubo at sipon. Kaya paring Eric Dastas, pasensyahan mo na bukas ha. Oo nga. Huwag kang mawawala, Eric. Pero sa binyag, pabinyag ng anak mo yon, huwag kang mawawala. Baka makahawa pa kami dyan. Mahirap na. Kaya mo na, kami na lang ni Kumbachero o magawahan dito. Oy, bombahin nyo to. Sprayin nyo tong boot na to ha. Bombahin nyo tong boot bago papasukin sila kayo dito ha. Saka si Miss Apit ha. O paano? Ingat! Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Scratches his head and does his best James Dean.